Hi readers and listeners, narito na ang panibagong kwento. Sana po ay inyo ulit suportahan. In the Cold November, written by Marie Calvar. No way! Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko kilala. Matinding pagtutol ni Jamaica sa sinabi ng kanyang ama. You can't do anything. You will marry my business partner's son. Ayaw mo naman sigurong tumira sa kalsada at mawala sa iyo lahat ng kung anong meron ka ngayon. Turan ulit ni Mr. Lim. Dad, ayoko pang magpakasal. I'm not ready yet. Saad ni Jam. Ako ang magdedesisyon kung kailan ka magpapakasal. My decision is final, Jamaica. Wika ni Mr. Lim, ni hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Oh God, why am I born in this world? Turan ni Jam. This is your for best, Jam. Saad ulit ni Mr. C. This is my life, Dad. I will decide for that matter. Aren't you still not content with your wealth? You have more than enough. Don't talk to me like this, Jamaica. You are just my daughter, and you don't have the right to question me. Galit na wika ni Mr. Lim, na bahagya pang dinuro ang dalaga. You're going to trade me for that asset? Does that make you happy? Oh yeah, definitely. Dahil madadagdagan ang yaman mo, na akala mo naman madadala mo sa libingan. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga na kinabigla niya. But she doesn't feel any remorse for what he has said. You're grounded. Bigkas ng Don. Kilala ni Jamaica ang ama at sa lahat ng bagay ay ito ang masusunod. Kahit ang kanyang ina ay walang laban dito. Nilingon ni Jam ang kanyang ina, pero iling lang ang sinagot nito. No one can change my decision, so better prepare for tomorrow night. Saad ni Mr. Lim, saka lumabas mula sa private office nito. Naiwan si Jamaica at ang kanyang ina. Mommy, bakit hindi mo man lang ako ipagtanggol? May bahid ng hinanakit na baling ni Jam sa kanyang ina. Iha, I'm sorry, but I can do nothing. I'm against his decision, pero anong magagawa ko? I'm really very sorry, anak. Paghingi ng paumanhin ni Mrs. Lim sa dalagang anak. Ito ba ang sumpa sa pagiging isang anak mayaman? Ang ipagkasundo? Ang sapilitang ipakasal sa isang taong ni hindi man lang kilala ng lubusan? Sana naging lalaki na lang ako. Puno ng hinanakit na wika ni Jam. Wala nang maapuhap na sabihin si Mrs. Lim. Kaya niyakap na lang nito ang dalaga. Sa bisig ng kanyang ina naglabas ng hinanakit si Jam. Alam niyang kahit magkakampi silang dalawa, ay wala pa rin silang laban sa padre de pamilya nila. Pagkatapos ng tagpong iyon ay iniwan na ng kanyang ina si Jam sa opisina. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na rin ang dalaga. Diretso siya sa kanyang kwarto at nagkulong doon. Kahit siguro magpigti pa siya sa harap ng kanyang ama, ay hindi magbabago ang isip nito. Liam, point of view. What? Bakit ba naging batas na yata sa mga mayayaman ang ipagkasundo ang mga anak? You arrange a marriage for me? To whom? Galit na reaksyon ng lalaki dahil sa sinabi ng kanyang ama. It's for your best. You need to marry someone who can be your business partner. And Miss Lim is the best fit to that. Liam, you need to start building your family.
turan ni Mr. C. At sa ekspresyon sa mukha nito ay wala rin balag bawiin ang sinabi. At lalong hindi rin magbabago ang isip. Para saan, Dad? Para na naman sa kumpanya ninyo. Ginagawa ninyo kaming collateral for the sake of wealth. Nang gagalaiting wika ni Liam. I'm your father, Liam. We already negotiated about the marriage. And no one could change our decision. Mariing wika ni Mr. C. Kitang-kita ni Liam kung paano magtimpi ang ama na wag magsalita ng malakas. I don't want to marry Miss Lim. If you want, marry her yourself. Matapang na saad ng binata, saka nagmarcha palabas ng living room. I will cut all your connections, including your bank accounts and credit cards. And let's see how you will manage to live. Pahabol ni Mr. C. Huminto sa paglalakad si Liam. At muling hinarap ang ama. Makikita sa ekspresyon ng mukha nito ang galit. At alam niyang hindi ito nagbibiro. Dare me, Liam. Dagdag pa nito. Matalim na tingin ang isinagot ni Liam sa ama. At sa kagalit na umalis. He doesn't know what to say anymore. Kaya minabuti niyang hindi na lang magsalita. Dahil masasayang nga lang ang laway niya. Hindi rin siya pakikinggan nito. Nailing na lang ding pinagmasdan ni Mr. C ang papalayong anak. He knows how stubborn Liam is. Kaya naisip nitong pagkasundo na lang at magbakasakaling magbago kapag mayroon ng sariling pamilya. Galit na galit si Liam sa nalaman. Kaya pinasibat niya ang sasakyan palayo. Kulang na lang ibangga na niya iyon sa sobrang sama ng loob. Napamura at nahampas niya ang manibela nang makitang may humabol na traffic enforcer. Jam point of view. Mugto ang mga mata ng dalaga dahil sa pag-iyak. Ikaw ba naman ang ipagkasundo? Paano na lang ang lalaking pangarap niya? Ang lalaking matagal na niyang gusto. Ang lalaking minsan niyang nakita sa isang event. Uy, tama na nga yan. Namamaga na yung mga mata mo ah. Wika ni Arian habang hinahaplos sa likod ang kaibigan. Mabuti ka pa yan. Hindi ka pinagkasundo nila, auntie. Naiinggit ako sa iyo. Jam, hindi naman kasi pare-pareho ang mindset ng parents natin. Tsaka hindi pa ako handang mag-asawa. May pangarap pa akong nais abutin at alam mo kung ano yun. I know, cause we have the same dreams and goals. Pero ikaw, you have so much time to fulfill that. Ako, I don't even know what my life will be in the next few months or years. Ramdam ni Arian ang hinanakit ng kaibigan. Jam, always keep in mind, I'm always here for you. I will fulfill our dreams for us. Cause that's what our friends for. Determinadong turan ni Arian. Para kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ng kaibigan. Thanks yan. I know I can't do anything anymore. When Dad decided. No one could change it. This is not the life I wanted. How I wish I was not born with a silver spoon in my mouth. Awang-awa si Arian sa kaibigan. At wala itong magagawa kundi ang damayan na lang at hayaang maglabas ng saloobin. Makalipas ang ilang pang mga minuto ay nagpaalam na si Arian sa kaibigan. Tama na ang iyak ha. Ang pangit mong suminok. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Biro pa ni Arian. Salamat sa pagpunta dito, Yan. You're really a best friend.
Basta ikaw, I'm only one call away. Niyakap na lang ni Jam si Arian dahil hindi niya alam kung paano pasasalamatan ang kaibigan sa mga ginagawa nito para gumaan ang pakiramdam niya. Ingat sa pag-uwi. Saad ni Jam nang kumalas sa pagyakap sa kaibigan. Tumango na lang si Arian bilang sagot. Hinatid lang ni Jam hanggang sa main door. Mahigpit ang bantay kay Jam at kahit lumabas lang ng gate ay hindi pinapayagan. Talagang ginigipit siya ng kanyang ama at wala na siyang ibang paraan para makaalis. At kung sakali man na meron ay tiyak na wala rin siyang pupuntahan. Ayaw niyang idamay si Arian sa problema. But she still wants to try to convince her father. Although ramdam na niyang walang magbabago, but she will keep trying. Nang wala na si Arian ay bumalik na si Jam sa kwarto. Pinasya niyang matulog na lang muna para ipahinga sandali ang kanyang isip. Kinagabihan, bugto pa rin ang mga mata ng dalaga nang humarap sa hapagkainan. Wala ka na yatang ginawa kundi umiyak. Wika ni Mr. Lim pagkakita sa itsura ni Jam. Don't tell me, pati pag-iyak bawal na rin. Bale wala na sagot ng dalaga, saka nagsalin ng pagkain sa plato. Nagiging bastos ka na, Jam. Mariing turan ni Mr. Lim. How about you, Dad? Is it right to interfere with my personal life? Pwede ba? Kumain na lang muna tayo. Turan ni Mrs. Lim. Bumuntong hininga na lang si Jam at hindi na rin nagsalita pa si Mr. Lim. Nagpatuloy sa pagkain si Jam. Pagkatapos niyang kumain ay nagpaalam na agad siya sa mga ito. Ngunit hindi pa man nakatatlong hagbang ay muling nagsalita ang kanyang ama. We need to talk. Saad nito. Just tell Manang to knock me when you are ready. Tugon ng dalaga sa katumuloy palabas ng dining room. Umakyat ang dalaga sa kanyang kwarto para magpalipas ng oras at makapag-isip kung ano ang pwede niyang gawin para hindi ituloy ng kanyang ama ang balak nito. Pero lalo lang gumulo ang isip niya. Meron pa ba siyang pwedeng gawin? Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay abala na sa paghahanda ang mga kasambahay. Nag-hire din ng chef si Mr. Lim para mapaghandaan ng mabuti ang pamamanhika nila Mr. C. Wala nang nagawa pa si Jam. Kahit kulang na lang halikan niya ang paa ng ama kagabi. Anak, tama na. Wala na tayong magagawa pa. Matulog ka muna para mawala ang pamamaga ng mga mata mo. Malumanay na turan ni Mrs. Lim nang mapasukan sa kwarto si Jam na humihigbi. Mommy, can you help me escape? Jam, even if I really wanted to do that, we have nowhere to escape. Your bank account and credit card has been freeze. What? Why does Dad need to do that? I'm sorry, anak. I can't do anything to help you out. Huminga ng malalim si Jam. Iwan mo muna ako, Mommy. Please. I want to be alone. Jam, promise me you'll not do anything that can harm you. Mommy, I'm hurting too much. What more could you expect me to do? Don't worry. Hindi ko gagawin kung ano man ang nasa isip mo. I'm still in my senses. Tumango na lang si Mrs. Lim. Saka hinalikan sa buhok si Jam bago lumabas mula sa kwarto. Ilang oras na lang ang nalalabi at makikilala na niya ang lalaking pakakasalan niya. She feels like the world turning back on her. Tinawag na rin yata niya lahat ng santo, but still nothing has changed.
Nakatulugan na lang ng dalaga ang pag-iyak. Liam point of view. Where have you been? Galit ng ama ang sinalubong ni Liam. Kauuwi lang niya mula sa kung saang lupalop ng Pilipinas. Oh, Dad. What are those loud tones for? Bakit ba galit na galit ka? I just hung out with my friends bago mo ako itali. Pilyong tugon ni Liam. We are all busy getting ready while you are just making fun around. Saad ulit ni Mr. C. Getting ready? For what? Naguguluhan na tanong ni Liam. Mamamanhikan tayo ngayong gabi. How do you forget? I'm getting out of patience with you, Liam. Lalong mababanaag ang galit sa tinig ni Mr. C. At iba yung pagtitimpi ang ginagawa para hindi mapagbuhatan ng kamay si Liam. These are all your plans? So dapat lang napaghandaan ninyo. Sarkastikong sagot ni Liam sa ama. You better prepare, Liam. Dahil wala ka nang magagawa pa. I already set the timer to all your accounts. Let's see kung hanggang saan ang pagmamatigas mo. Matigas na turan ni Mr. C. Ngumisi si Liam. Diyan ka naman magaling, Dad. And you have the guts to ask me, why am I stubborn? Don't worry, my dear father. I am not going to run away. Saad niya. Dapat lang, dahil sa oras na umalis ka sa bahay na ito, yang suot mo lang ang dadalhin mo. And I will find you wherever you go. Patuloy ni Mr. C. Kuyom ang kamao na iniwan ni Liam ang kanyang ama sa salas. What the Nasambit niya habang paakyat. He is stubborn, pero tiklo pa rin siya sa ama. Lalo na't hawak pa rin nito ang access sa lahat ng account niya. Katulad ni Jam, may pagpipilian pa ba siya? Unless he wants to live in the street. Pabagsak siyang nahiga sa kama. He still has a few hours left to sleep. Naubos ang lakas niya sa pinaggagawa nila kagabi, kaya wala siyang gana na makipagsagutan ng husto sa kanyang ama. Lumipas ang mga oras. Pilit pinatatag ni Jam ang sarili habang pababa ng hagdan. Ilang sandali na lang ay makikilala na niya ng tuluyan ang lalaking magiging asawa niya. Medyo kinapalan ng dalaga ang make-up niya para hindi masyadong halata na wala siyang ginawa kundi ang umiyak. Senyorita, ang pogi ng mapapangasawa mo. Wika ng kasambahay na nakasalubong ni Jam. Mapaklang ngiti ang isinagot ng dalaga. Pero nalulungkot ako para sa'yo, senyorita. Kasi kahit ako, kung ganyan ang gagawin sa akin, ay hindi ko rin gugustuhin. Ang gusto ko ay yung taong mahal ko, lalo na yung mahal ako. Manang, wala na akong magagawa pa. Ay sige na, senyorita. Naghihintay na sila sa'yo. Baka magalit naman sa'yo ang daddy mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jam. Saka tumuloy. Nakangiti ang kanyang ama nang makita siya at sinalubong pa siya nito. Sa bungad ng pinto ay nakita na ni Jam ang lalaking nakaupo. Naka-side view ito, kaya hindi pa niya makita ang buong mukha nito. Iha, umayos ka. Look at yourself. Para kang makikipaglibing. Bulong sa kanya ni Mr. Lim bago sila tuluyang lumabas. Pagdating nila sa hardin, tumayo ang mga panauhin at doon na nakita ni Jam ang mukha ng lalaking pinagkasundo sa kanya.
Kumurap-kurap pa ang dalaga para masigurado na hindi siya nananaginip. Animoy na engkanto ang dalaga at nakatitig na lang sa lalaking kaharap niya. Parang gusto niya tuloy bawiin lahat ng mga nailuhan niya. Tututol pa ba si Jam ngayong nakilala na niya ang lalaking mapapangasawa niya? Abangan ang susunod na kabanata.